Pero syempre, bago muna tayo dumako sa mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang babae ang dumulog sa isang counselor upang kahit papaano ay maibsan ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Habang ikinukwento ng babae sa counselor ang lahat ng emosyon na kanyang naramdaman sa mga nakalipas na araw dahil sa samot-saring pagsubok na kinakaharap, sinabihan naman siya ng counselor na tumingin sa bintana at pagbasdan ang mga puno sa labas. Maya-maya lang ay nagsalita ang counselor. Ano ang nakikita mo? Sumagot naman ang babae, nakikita ko ang kulay kahel at gintong mga dahon ng puno at mga sanga nitong gumagalaw dahil sa hangin. Sumagot naman ang counselor, pero napansin mo ba ang katawan ng puno? Kahit anong galaw ng kanyang mga dahon at sanga, ay hindi naman gumagalaw ang mismong katawan nito. Napatitig lang ang babae sa counselor na tila hindi nauunawaan ang nais nitong sabihin. Pagpatuloy pa ng counselor, ganyan din tayo sa buhay. Tulad tayo ng mga sanga na dinadala ng hangin sa iba't ibang direksyon at nakakaramdam ng iba't ibang emosyon dahil sa mga nararanasang pagsubok. Pero dapat sikapin din nating maging tulad ng katawan ng puno na may malalim na ugat kaya hindi natitinag anuman ang pagdaanan sa buhay. Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ito ngayong araw na ito? Sa buhay mga kanyusik, kaliwat ka ng pagsubok ang dumarating. May mga pagsubok na talagang uugain tayo, matatangay tayo, hanggang sa tayo ay panghinaan ng loob. Pero kahit gaano pa kabigat ang ating mga pinagdaraanan, huwag po sana tayong mabuwal at manatili tayong nakatayo tulad ng isang puno na matindi ang kapit ng mga ugat sa lupa. Sikapin po nating palalimin ang ating ugat upang hindi tayo basta-basta mabuwal kapag naharap tayo sa mga unos. Paano natin ito gagawin mga kanyusik, no? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag malalim ang ating pananampalataya, kahit anong unos pa ang dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag. Kapag matindi ang ating kapit sa Diyos, kahit gaano kalakas ang bagyo na humagupit sa ating buhay, hindi tayo matatangay ng hangin palayo sa Kanya. May mga bagay na hindi natin maunawaan kung bakit kailangang pagdaanan. Pero isa lang ang nakatitiyak tayo mga kanyusik, no? Lahat ng iyan ay may dahilan. Hindi po yan ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kayang lagpasan. May tiwala ang Diyos sa ating kakayahan. Kaya dapat magtiwala din po tayo sa mga kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Bilang tao, normal lang po na panghinaan tayo ng loob at matakot. Pero kung naniniwala tayong kasama natin ang Diyos, ay mananatili tayong malakas kahit ano pang hamon ang dumating sa ating buhay. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.